May mga natira pa kaming danggit at pusit. Kaya naman ayan ang breakfast namin today. Thank you, my love, sa pagluluto ng ating napakasarap na breakfast. So si Pinky nga pala ng mga oras na yan, nasa school na po at mamaya hahatiran na lang namin siya ng lunch. Kagabi pa lang kasi tinanong na namin si Pink kung ano yung gusto niyang ulam for lunch. Sinigang daw. So yung may kangkong, may baboy, ganun ang gusto niya. Kasi kumakain siya ng taba. Gustong gusto niya yung taba ng baboy. Pag ganun naman sa bawang request ni Pinky na ulam, hahatiran na lang namin siya ng ulam dahil kapag niluto ni Pinggoy yung sinigang ng masyado maaga, baka umamoy naman yung radish kapag binuksan niya na yung baunan niya sa school. After ng breakfast, tsaka lang ako nakapagbukas nitong mga kurtina at si Kowa naman andito, busy sa study table. At ito nga pala yung pinakabago naming nadagdag na electric fan. 18 inches yan, etong isa 20 inches. Alam mo, sa 2 buwan pa lang namin dito sa bahay, 3 electric fan na yung binili ko. Kasi gusto ko talaga as much as possible, komportable kami dito kahit sa ang sulok ng bahay. Sa sala pa nga lang, 5 na yung electric fan doon. So ayan, busy na ulit si Pinggoy dito sa kusina. Magluluto naman siya ng pananghalian namin. At magpapaka-busy rin ako dahil kita mo naman grabing katambak na nga yung mga products dito. Tapos dito rin sa may likod ng electric fan, meron pang mga bagong parcel dyan. So pagbubuksan ko na nga itong mga ito. Bago ako nag-unbox dito, nagpalit na muna ako ng damit kasi maya-maya lang aalis na rin kami. Ang gusto ko kasi ni Pinggoy kapag maghahatid ng lunch doon sa school ni Pinky, kasama ako, kasama si Kowa, tapos titignan talaga namin si Pinky habang kumakain siya. Kasi merong extra space talaga doon sa loob ng school nila na pwedeng kumain. Parang resort, alam mo yun, yung may mga shed, tapos merong upuan. So eto na nga, si Pinky excited ng kumain ng lunch. And grabe no, ang ganda talaga ng school nila dito. As in, kahit nasabihin na public school siya, pero napaka-chill ng vibes. Wala silang mga section, kada grade. Kumbaga, grade 1 isang classroom lang, tapos katabing classroom nila, grade 2 na. Hindi rin crowded doon sa loob ng classroom nila. Nasa 20-something lang sila sa isang classroom. Tapos kada classroom, meron ng sariling CR. Hindi crowded. Parang natututukan talaga yung mga bata doon. So nakakatuwa kasi even si Pink, gustong-gusto niya dito. Simula na natanggap namin itong step stool na to, as in, hindi na talaga tinantana ni Kowa yan. Kapag maghuhugas ng kamay doon sa lababo, bit niya yan. Even kapag matutulog, hindi pwedeng wala yan sa kwarto kasi bago siya umakyat ng kama, ginagamit pa yung step stool kinemberlo na yan. May mga times din kasi na kapag kailangan maghugas ng kamay, syempre bago kumain dito sa bahay, hirap na hirap si Kowang maglipat ng upuan na malaki papunta doon sa lababo or minsan kapag magtututbrush sila sa CR. So ayan, nag-request ako ng step kinemberlo, nagustuhan naman niya. In fairness, ang ganda ng quality nun. Talaga, perfect sa mga bagets. Kung sakali na bet nyo noon or kung anumang gamit na makita nyo dito sa video na to, ilalagay ko yung link ng mga yan sa comment section and nasa showcase ko rin yan sa Black App. So dito na nga ako sa aking trono dahil magfi-film na naman tayo ng kung ano-anong gamit na natanggap ko para may mai-content tayo, para just in case na may bumili, meron tayong kakaunting commission naman. So lately nga, diba, nagdadagdag talaga ako ng mga extra ilaw, emergency light na magagamit namin. And ang bala ko kasi, maglilinis na nga talaga ako dito sa sala, especially dun sa may TV area. And gusto ko, accessible na lang lahat ng mga pang-emergency namin, first aid kit, mga emergency light, kandila, battery, yung mga rechargeable fan, ganun. And recently nga, diba, for the tanggap lang talaga tayo ng mga products, especially kapag alam ko naman ang mapapakinabangan ko, gaya na lang nito. So, gumawa na rin pala ako ng content para dito sa maliliit na storage boxes dahil marami rin naman akong pwedeng mailagay doon. Pati na rin itong acrylic markers. And in fairness dito talaga, promise, na-try ko siya and ilang araw na rin itong ginagamit ng mga anak ko. Wala talagang ni isa na palpak. Alam mo yun, lahat talaga sila merong tinta. Kaya naman pala ang ganda ng reviews dyan sa mga acrylic markers na yan. And nakakatawa, even si Kowa, talagang na-enjoy niya rin yung pagdodrawing. So currently, ganyan yung madalas na dinodrawing ni Kowa, yung potato man daw. Tapos ito namang next na dinodrawing niya, yung tinanong ko, ano yan? Mouse daw. Okay, tama naman, may tenga pa. Kaya sobrang gamit din talaga itong study table ng mga bagets ko. Masasabi ko talaga, sobrang worth it niya. And gusto ko rin na nakapwesto lang siya sa sala para lagi namin nakikita yung ginagawa nila. Side ni Kowa, oh. Sino to, Kowa? Daddy. Daddy? What about this one? Can I see your drawing? What's this? Me. This is you? Your Hello Kitty? Si Kowa lang yan. 3 years old. Oh, ang galing-galing. Nakaka-proud kayo mga anak ko. Ang galing niya naman. How did you learn how to draw? My teacher learned me how. Your teacher learned you how? No, my sister. Oh, your sister.
taught you how to draw? She taught you how to draw, anak? Yes, she taught me how to draw. Next time, you practice more with ate so you can learn so many tricks in drawing. Okay? Kasi kanina, even your left hand, you use your left hand, no? Nasundo na rin pala sa school ni Pinggoy si Pinky at may pa-ice cream pang ani. Wow! That's so nice, ate! Mommy, look at the sky. Wow! Is that a K-drama sky? No, it's an original sky like the other one. Wala, gusto niya magpabili ng acrylic marker na. Kagaling-galing ng ate ko. At finally, eto na nga. Tipagin ko na yung paglilinis dito sa side ng sala na ito dahil ilang buwan na nga rin niyang nakatenggang. Ganyan lang ang sagwa naman talaga. So, ayusin na natin yan. And eto nga palang storage cabinet na inilagay ko dito sa may work area ko. Bale, ang mangyayari, lahat ng mga pinagbubuksan kong parcel, especially kung maliliit lang naman yung products, diyan ko na ilalagay para alam ko na yung mga kailangan kong gawa ng unboxing, gawa ng content, o diba? And then, dito naman sa side ng TV, as you can see, may yellow na may zigzag kinemberloo na design dyan. Gusto ko empty lang siya as much as possible. And then, dito naman sa corner na ito, puro mga picture frame lang ang ilalagay namin dyan. Sabi ko nga kay Papa, maglagay din siya ng picture niya dyan na naka-frame. Ayaw niya kasi parang pangpatay lang daw yung gano'n. Hindi niya trip. So anyway, ayan, kung ano lang yung makita ko dito na meron kaming picture na naka-frame na, yun lang yung pinaglalagay ko dyan. Before kasi, hindi ko talaga alam kung ano ipaglalagay ko dun sa corner na yun. Tapos nag-chat GPT nga ako, diba? Tapos ayan yung lumabas. Sabi ko, ay oo nga, no, maganda rin pala mga picture frame ang ilagay doon. Grabe rin, simula na nagkaroon ng acrylic markers yung mga bata. Mas na-improve talaga ni Pinky yung mga drawing niya. Kasi before, mga crayons lang. Hindi rin naman magaganda yung pigment nung Crayola na meron siya. So anyway, gabi na nga pala nito. At eto muna ang aasikasuhin ko bago maligo. Grabe yan siya. Hindi pa talaga naliligo gabing-gabi na. Pero meron kasi ako ditong ginamit na emergency light. Usually naglalagay ako dito ng solar light. Pero kasi hindi ko na naman siya naitapat sa sikat ng araw. So sabi ko, why not gumamit na lang ako ng ganitong camping light. Ang galing nga rin kasi may magnet siya. So even kapag may mga bakal na ganyan, tulad dito sa sampayan namin, pwede ko siyang idikit na walang kahassle-hassle. Pwede ko siyang ilipat-lipat. Sobrang liit lang niya. Pero eto, rechargeable siya. So kailangan mo talaga siyang i-charge, isaksak. Meron naman siya kasamang maliit na kordon para mag-charge siya. Pero feeling ko worth it na to. Talagang nag-iipon ako ng mga ganyan dahil nga syempre dito nagkaka-time pa rin talaga na may brownout. Ayoko naman na in the middle of the night, yan na naman tayo, bigla na lang mag-brownout tapos wala man lang kaming kailaw-ilaw dito. So, ganyan na lang mga emergency light. And ilang araw ko na rin na-try yan. Tumatagal din talaga ng ilang oras yung ganyan. Lalo na kung i-dim mo siya, hindi yung todo yung brightness. So, kinabukasan na nga pala ito at another day na naman. Pasensya na nga rin pala. Sobrang late na naman ang mga upload ko dahil eto, mga ganap pa to nung weekend, nakaraang weekend pa. Grabe ito rin talaga yung isa sa na-enjoy ko sa umaga. Yung maghahawi ako ng kortina dyan. Di ba nga nabanggit ko before, hindi ko siya na-appreciate. Pero after ko malabhan yung mga kortina, parang feel na feel ko na maghahawi nito. Or maybe dahil kahit papano naayos ko na itong sala the way na gusto ko siyang maging. Gusto ko talaga itong corner ko na to, as in, parang ang ganda-ganda niya. For the meantime, ginamit ko lang muna yung isa sa mga dining chair namin. Kasi nag-iisip pa ako kung ano kayang pwedeng ma-request na chair na bagay dito. Kasi as much as possible, ayoko ng matataas na mga chair. Kasi feeling ko matatakpan niya yung cabinet. And ito nga yung sinasabi ko, imaginein mo kung itong mga nakalagay dyan, hindi nakapwesto sa closed na cabinet. Ang sakit sa mata dahil iba-iba yung kulay niya, diba? So ito yung ilan sa mga products na natanggap ko recently. Yung iba dyan, nagawan ko na ng content. Pero itong nasa taas, karamihan dyan, hindi ko pa nagagawa ng content. So, yung mga kailangan ko ng i-film, ayan, kukuha lang ako dito. Very accessible lang din siya dito sa table ko. Diba? So, ito na nga yung sinasabi ko. Ang dami ng electric fan dito sa sala. Sa table ko, meron akong isa. Hindi ko kasi alam kung saan ko siya ipapwesto dahil medyo mataas nga yan. So, dyan na lang. Tapos, dito pa sa gilid, itong inaayos ko, may another electric fan ako. Astron yan, 10 inches, para hindi talaga ako mainitan. Ayaw ko kasi napagpapawisan. Lalo pag napagpapawisan yung leeg ko, naiinis talaga ako. Ewan ko ba? Si Pinggoy naman, paa. Kahit hindi na mahanginan yung buong katawan niya, basta yung paa niya may electric fan, okay na siya doon. So, eto na nga palang binubuksan ko. Screen to para dito sa bintana na ito. Dahil before, nilagyan ko lang siya ng temporary na screen, which is tira lang doon sa naunang naikabit ko sa kabilang bintana. So, this time, meron na nga tayong mailalagay. Parang makapasok na yung hangin dito sa side na to. Kasi lagi lang talaga yung nakasaranggan
naman yan. So, tinanggal ko na muna itong bintana, itong table ko, pati na rin itong puno natin ng olive tree para makakilos tayo ng maayos-ayos dyan. So, ang balak ko kasi talaga, dito ko siya ikakabit sa loob. Pero naalala ko, there was a time na may nag-comment sa akin. Ito yung first time ko na nagkabit ng magnetic screen dun sa kabilang side na bintana. Dito lang din sa sala. At ang sabi niya, bakit daw kasi sa loob ako nagkabit ng screen? Eh di may hirapan akong magbukas-sara ng bintana. Dapat daw kasi sa labas ng bintana ko ikinabit siya. So sabi ko, sige nga, lalabas ako. Tingnan natin kung paano ko maikakabit to. So ito po yung dahilan kung bakit hindi ko siya maikabit sa labas. Even though na-appreciate ko naman talaga yung concern ninyo. Pero kasi yung grills dito sa bintana, masyado siyang dikit sa mismong glass na window. Kita mo? Eh bago ko maikabit yung velcro screen na yan, magdidikit pa ako ng nakaroll yung, basta ang dami pang proseso. So hindi magkakasya yung kamay ko dyan. So gusto ko lang ipakita na hindi po yun possible unless takpan ko kabuo ang grills. Eh sayang naman yung ganda ng grills kaya dito ka na lang. And kita mo naman, o diba? Ang ganda pa rin naman tignan. So kung kailangan kong buksan yung bintana, velcro lang naman to. Pwede sa loob o kaya labas ako, doon ko buksan yung bintana. O, diba? Parang ang ganda-ganda rin naman ito. Murang-mura lang siya compared sa magnetic na screen. And, alam mo ba, bago pa ako nagkabit nito, diba nagpaalam na nga ako sa landlord ko kung pwede ako maglagay ng mga ganitong DIY na screen. Okay lang naman daw. So, nag-post din ako sa group dito sa area namin. Nagtanong-tanong ako, nag-canvas ako kung magkano yung slide na screen para sa mga bintana. Alam mo, ang minimum, 1,000 na, isang bintana pa lang. Eh, syempre, ilang bintana yung kailangan dito. So, for the meantime, or pansamantagal, ganyan na muna. Pwede na rin naman, diba? Anyway, dumako na nga tayo sa next product na kailangan kong gawa ng content. And, pasensya na nga pala. Ba't kasi sinasama ko pa yung mga ganitong bagay sa vlog ko? Ang sagot dyan, alam nyo na, paulit-ulit na naman ako neto. Syempre, ito yung mga ganap sa buhay ko at yung mini vlog ko. Pinapakita ko lang naman kung ano yung mga nangyayari sa amin. Usually, actually, hindi pa nga lahat ng nagaganap. Kasi may mga times na ang dami kong pinagkikilos sa bahay pero wala ako sa mood mag-set up pa ng camera, ganyan. Tapos eto naman, jumping rope. O, di ba nakakamiss yung ganito? Parang ang tagal-tagal na. Nung huling panahon na nag-try ako ng ganito. So sabi ko, why not? Sige na nga, try natin yan. Tapos nagulat ako, ang liit lang niya. Sobrang gaan. Dapat din ako sa labas. Love, pinainom mo na ng gatas with vitamin si Leo. Sunday nga pala nung araw na yan, and usually talaga kapag weekend, doon kami bumabanat ng mga ganitong inihaw, liempo, ganyan. So ayan, busy si Pinggoy dyan sa pag-iihaw. Meron pa nga siyang assistant, si Leo Cupcake. At grabe yung pinaggagawa ko. Alam mo, ang simple lang, tatalon-talon lang. Grabe yung hingal ko. Pawis na pawis ako niyan. Sabi ko, ibang level na talaga kapag naging trentahin ka. Lalo na kung hindi sanay yung katawan mo sa workout, exercise. Ang bilis mo talagang mapagod, hingalin. So ayan, for the chill lang muna ako dito sa duyan. Hello. Alam mo, habang ine-edit ko nga itong video na to, tinitignan ko yung mga pinaggagawa namin ni Pinggoy. Parang na-realize ko kung ano yung mga blessing ni Lord sa amin, sa pamilya namin, na meron kami ngayon. Kasi kung sa iba yan, parang ano ba yan? Hindi nyo nga sariling bahay yan, ganyan-ganyan. Pero alam mo, napakalaking blessing na talaga nito na magkaroon kami ng chance na tumira sa ganitong bahay. Tapos sobrang peaceful lang talaga. Sa mga nangangamusta sa aking mga kaibigan ko kung kamusta daw ako dito. Oo, hindi ako nakakakita ng mga kaibigan ko ng personalan dahil sobrang lalayo nga nila.
Pero napaka-peaceful talaga ng buhay dito. Ang chill, laid back, ganun ka-peaceful. Alam mo yung, kung meron man talaga naririnig na ingay dito, yan, yung mga dumadaan na sasakyan sa harap, o kaya naman kapag nagtatawanan yung mga anak ko, or kapag nag-aaway ng mga sigawan yung mga bata. And meron din ako nabasa nag-comment na magtanim na nga daw kami. So, ganito kasi yan. Meron na rin naman kasing tinanim initially si Pinggoy, si Papa, sa likod, sa may kusina. Hindi yata tumubo. So, ang mangyayari kasi bukas, meron nakaschedule na pupunta dito, which is yung kakilala nga ng aming landlord. So, igagrass cut nga itong paligid, and then, after nga nun, tsaka daw, mag-aasikaso si Pinggoy. Si Pinggoy, kasi siya yung gustong magtanim. Go! Hindi na para pigilan pa. Suportahan na lang natin yan. At ito na nga pala, yung pinagkaabalahan ni Pinggoy, ihawin kanina. Oh my God, napakasarap. 1 kilo nga pala itong baboy na ito. Napakasarap ng pagkakatimpla niya dito. Lagi ko nang sinasabing masasarap. Kasi totoo naman, kapag hindi naman masarap yung niluto niya, nagsasabi ako kay Pinggoy na, Lala, medyo maalat, medyo ganyan. Sabi niya, okay, ganyan. So, ina-adjust niya naman para next time, okay na. So, ayan na naman po, si Kowa, finiflex yung mga bagong drawing niya. So, chill lang talaga kami. Yan lang ang ganap namin ngayong Sunday dito sa bahay. And bago pa dumilim, nagkayaan nga kami ni Pinggoy doon sa may lumihan, malapit lang sa amin. Lagi kasi namin nadadaanan itong lumihan na to. Although, ang dami namang lumihan dito sa area na to. Pero lagi kasi may customer talaga sila. So, na-curious ako. Siguro masarap din to. And so far, sa mga nakainan naming lumihan, ito yung pinaka nagustuhan namin ni Pinggoy. Hindi siya ganun kalapot. Basta nagustuhan namin siya. So, it's a 8 out of 10.